Good day everyone, this is what Mike say. Bagong vlogs na naman po. Medyo matagal po tayo hindi nakapag-vlogs, pero ngayon pag-uusapan po natin ang mga issue about na sa mga kaguluhan na nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig. And isa rito sa pinakamainit ngayon, ito pong nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Papalitan na po sila ng missile. Yung Israel kasi nag-strike na sa Iran, habang nagaganap pa yung talk negotiation about sa nuclear facility na ninanais ng US at ng Israel na mapatigil para sa Iran. Pero habang nagaganap po ito lang Friday, June 12, Israel first strike the Iran, and tinarget nito yung mga nuclear facility and then yung mga top military generals na namatay. Tinatawag ang operation ng Israel na Operation Rising Lion, na para sa survival daw ng Israel. Dahil ang rason kasi ng kanilang leader is masyado ng mahaba yung naganap na peace talk, and parang walang kasiguraduhan kung titigil ba tong Iran sa kanilang paggawa ng mga armas nuklear. Sa kanilang validation, tumataas na yung uranium capacity ng Iran, na pwede silang makagawa ng ilang bombang nuklear sa isang araw lamang. At ito'y paghahanda para sa isang malakihan digmaan. At ito ang ayaw na ayaw ng Israel. And ang US naman naghuhugas kamay na hindi ro sila involved sa pag-ataking ito ng Israel. Pero alam naman natin na ang US ang pangunahing taga-suporta ng Israel, at sila rin ang susupply ng ilang armas militar para sa Israel. At ito ang huli ay nakasulat sa news according sa Iranian state media report. Ang isa rin sa top military na namatay ay yung head ng IRGC, Qatam al-Anbiya Central Headquarter, which coordinate the joint Iranian military operation. Malalaki po ang nagagawa nitong mga top leader na to sa military operation ng Iran, at ito po ang unang-unang tinarget ng Israel. Kita nyo naman yung strategy ng Israel, no, pagdating sa pakikipaglaban sa mga kalaban nila, no. Ini-eliminate talaga nila yung mga leader, parang yung katulad sa ginawa nila sa Hamas, na alos pinulbos nila lahat ng leader ng Hamas hanggang sa wala nang nagko-command, at tuluyan ng nilang nagapito. Gayon din sa kanilang iba pang kalaban. Yang isa pa sa pang-apat na leader na kanilang na-eliminate si Amir Ali Haji Sadeh. Hirap baggitin ng mga pangalan, no, kasi masyadong Arabic. Commander to ng IRGC's Aerospace Force. So biruin yun, Aerospace Force, commander siya ng aerospace. Isa siyang prominent figure in charge sa Iran missile program. So malaki po ang bahagi nitong taong to sa paggawa ng mga missile. And sinasabing siya rin ang nag-command sa Israel attack noong last year, noong Abril at Oktobre noong 2024. Ito rin ang sinasabing responsable sa pagpapabagsak ng isang passenger airplane ng Ukraine sa Tehran noong 2020, na kumitil sa buhay ng halos 176 katao na sakay nito. So matataas na official talagang na-eliminate ng Israel. So isa pa si Faraydun Abbasi, yung head of Iran's Atomic Energy Organization. Scientist to ng atomic and nuclear scientist to ng Iran. So at naging bahagi to ng Iran Atomic Energy Organization simula ng 2011 hanggang 2013, at naging bahagi ng Iran Parliament from 2020 to 2024. Sa siyang nuclear scientist na willing i-upgrade ang nuclear weapon ng bansa. And kaso hindi na niya nagawa dahil na kasama na siya sa napabagsak ng Israel. So isa pa, nung Sabado, another day ng strike. Panibagong strike, palitan kasi sila ng strike. Nag-strike yung Israel, then nag-strike naman ng mga missile ang Iran, and then yung Israel
papanibagong bugso na naman ng strike nila sa Iran. And then sa panibagong strike nila, may panibago na namang mga namatay na general sa Iran. Ito po si Ghulam Miradi, Deputy of Intelligence ng Iran, at si Mehdi Rabbani, Deputy of Operation ng Iran, military. And another, sa lahat-lahat namatay din ang siyam na nuclear scientist na tumutulong sa Iran sa paggawa ng mga armas nuklear. And kabilang sa mga top scientist na ito ay si Muhammad Mehdi Tiranchi, Head of Assad University Tehran and Head of Nuclear Engineering ng Iran. And then si Abdul Hamid Minocher, Head of isa siyang Shadi Bishanti University Professor. Isa rin si Ahmad Reza Solpagari, Nuclear Engineer Professor sa Shahadi Beheshti University. Sila po ang mga tumutulong sa mga research na ginagawa ng Iran sa pag-upgrade ng kanilang militarization at mga armas na ginagamit nila sa pakikidigma. Naglabas ng pahayag ang leader ng Israel na kung bakit daw sila naglunsad kaagad ng operasyon para sa Iran. Isa lang sinabi niya, ito ay about sa survival ng Israel. And habang tumatagal, nagkakaroon ng kapasidad ang Iran na makagawa ng mas malalakas na armas, at iyon daw ang hindi nila papayagan dahil nagiging isa itong banta sa kanila bansa. Katulad ng ibang bansa na dinigma na nila, katulad ng pagdigma nila sa Hamas, sa Houthis, isa pang organisasyon na hawak din ng Iran. So all in all, ang Iran ang sinasabi nilang leader ng lahat ng kaguluhan na ito, dahil ito daw ang nagbibigay ng lakas at kapasidad sa mga grupo na ito para labanan ng Israel. So hanggang ngayon, on this day na ginagawa ko itong vlogs na ito, naka-fifth strike na ang Iran ng wave ng missile na binabagsak sa Israel. Pero may mga nakakalusot sa dami ng missile, pero nasasangga ito ng kanilang system, yung tinatawag nila na Iron Dome system na ginagamit ng Israel para sanggahin ang mga missile na ito. At ganoon din yung David Sling nila at yung THAAD missile na nakahanda, naka-ready. Pero yung THAAD missile na to is from US to pero dinala ito sa Israel para panibagong reinforcement para sa pagsangga ng mga missile na babagsak sa kanila. Sa dami ng mga missile, ilang porsyento dito ang bumagsak na hindi nila nasalag or hindi nila na pasabog sa ere, hanggang sa tumama ito sa mga infrastruktura ng Israel. At mostly ang tinatarget na ng Tehran ngayon ay yung hindi lang na military ng hindi na mismong military lang din ng Israel, kundi pati yung mga populated area katulad ng Tel Aviv, at gayon din yung Haifa na tinatarget na ng Iranian military missile. And hanggang sa ngayon, patuloy pa sila sa palitan ng missile, gayon din ng Israel, gayon din ng Iran. At sa mga susunod pang balita, i-update natin na magagawa tayo ng panibagong vlog. And hanggang sa ngayon, ito lang po muna. And please don't forget to subscribe on my channel, What Mike Say Vlogs. And sa akin din YouTube, don't forget to follow me para makatulong din to na magpatuloy tayo sa ating pag-vlogs. And hanggang dito, sa muli. Thank you.